pong explanation, nasa batas po ba mismo kung paano nakuha ng gobyerno yung 20% flat rate para po dito sa SIMEPA? What's the logic behind it dun sa 20% na yun? Bakit yun yung figure na binigay nila? Ang sinasabi po nila yung simplification kasi meron po kasing iba't ibang tax rate depende po doon sa value ng kanilang mga deposito. Pero ngayon po gagawin nila 20% sa lahat. So dati ang meron lang na 20% ay yung mga short term, no, madaling galawin. Pero ngayon po ang epekto nito parang hindi ka na mag-iisip na bakit ka pa maglalagay ng pera mo sa bangko ng ganyan na katagal, no? Kung ganun din lang ang tax. Pero sino po ba ang tatamaan nito? Yun po ang mahalagang usapin dito. Ang mga middle income family, sila po ang nakikita kong tatamaan ng mabuti dito, ng malakas. Dahil kung ikaw naman ay mga high income o kaya mga wealthy families, hindi ka maglalagay sa mga time deposit lang. Meron ka talagang mga investment instruments na doon mo ilalagay. Kaya ang tatamaan lang nito, yung may mga kaunting naiipon na hindi nila ginagalaw, meron silang kaunting buffer na hindi nila kailangan ang kanilang pera ng mahigit sa 5 taon. Pero ngayon, wala na pong ganung klaseng window. So, ang parang nagiging issue dito, bakit naman kaming mga middle class naman ang inyong gustong tamaan, ang gusto ninyong galawin? Bakit kaya hindi katulad na lang halimbawa sa estate tax? Sabi nila simplified na tax rate. 6% yata ang para sa lahat. Sabi nila kung gusto niyo maging simple ang ating tax rate, gawin niyo na lang na 6% sa lahat. Para hindi na po yung 20% middle income lang sila. Oo. Bakit naman napakalakas ng kanilang tax rate? So, parang ang usapin dito ay bakit ang tatamaan ninyo ay yung mga middle income. Bakit hindi yung malalaki ang mga kinikita? At saka ang sabi nila, ang pagbubuwis ay isang paraan para po maikalat ang kayamanan ng buong bayan. Pero kung ganito ang gagawin natin, na ang pupuntiryahin natin ay ang mga middle income, talaga pong marami tayong maririnig na mga pagpalag ng ating pong mga middle income. At ang isa pa pong sinasabi nila, bakit ba kayo gustong magtaas ng buwis o gusto nyo pang buwisin yung mga dating hindi nagkakaroon ng buwis? Nakita natin dito, napakataas na po ng ating budget. Samantalang ang makukolekta natin ay hindi naman ganun kalakas. At lalo na kung titingnan natin na ang mga susunod na araw at susunod na buwan, dahil po sa taripa na nanggaling sa Amerika, talaga pong itinataya ng mga malalaking mga institusyon katulad ng World Bank, ng IMF, ng iba't ibang mga ahensya sa mundo na ang ating ekonomiya, ang ating kabuhayan sa buong mundo ay babagal. At eventually, lalo na po itong mga emerging markets, mga developing economies, ito po ang mga tatamaan ng gusto dahil po doon sa babago ng taripa galing sa Amerika. At itinataya nila magkakaroon ng tataasang inflation. Sa atin medyo mababa pa, pero sa Amerika tumaas na. Bigyan pa ito ng mga ilang buwan. Makikita natin ang patuloy na pagtaas ng mga presyo sa Amerika at tatamaan ng ating mga OFWs, tatamaan din ng mga PhilAmps. Malaki po ang pinapadala nila ng mga remittances papunta sa Pilipinas. Kamakailan lang sinabi ng Bangko Sentral o ng ating pamahalaan, 2.9% ang naging increase ng remittances ng mga Pilipino. Ngayon po, pagka bumagal ang economy sa buong mundo, papaano naman po ang Pilipinas? Hindi po tayo excluded yan, hindi po tayo immune sa tinatayong pagbaba ng mga kabuhayan sa buong mundo. So anong gagawin natin? Magtataas tayo ng buwis? Mukhang hindi po angkop yung ganong hakbangin para po sa ating pong mga inaasahan na paggalaw ng ekonomiya ng ating ng mundo.
Mm, Eh, mm. tataas ang pwede rin pong magtaas ang interest, pwede rin pong ngayon tataas nila ang deficit natin, saan natin kukuhanin ang pagbabayad ng ating mga deficit? Eh di magtataas po tayo ng buwis. Yan po ang nakikita kong dahilan kung bakit pati itong mga middle income ay gusto rin nilang kolektahan.